Isang magandang linggo ng umaga sa inyo, mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po muli dito sa ating palatuntunan, ang Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK, London. Ngayon po ay linggo, ika-26 sa buwan ng Enero taong 2025. Kape ho muna tayo ng isang mainit na kape. Alam niyo ba na may isang dating politiko, mataas ang katungkulan ho nito sa Senado dati. Naging Justice Secretary din ho siya, umamin na simot ang pondo ng Pilipinas. Alam niyo kung saan at ano ang dahilan bakit simot, mga kaibigan, o nasisimot, nauubos ang pondo ng ating bansang Pilipinas, ang kaban ng bayan, dahil po naman sa pork barrel. Ito po ang ibinunyag, tahasang sinabi o walang pakundangang inamin ng isang dating senador, dating Senate President at dating Justice Secretary. Ngayon po, retirado ng politiko, wala nang plano yatang tumakbo ito eh. Kaya ho, libre na siyang magbanggit ng mga aktibidad ng mga politiko, mapa-congressman o mapa-senado, na malamang may karanasan siya eh. Matagal siyang politiko, kaya ito po ay nabanggit niya ho ng tahasan, mga kaibigan. Ito ay sa gitna pa rin ng kontrobersiya, katulad pa rin ho naman o may kaugnayan dito sa Blanco na Bicam report, mga kaibigan, na nilagdaan ng mga senador at nilagdaan din ni Pangulong BBM bandang huli, mga kaibigan. No? Sinabi nitong si dating Senate President Franklin Drilon, although hindi na ho ito tumatakbo, mga kaibigan, ano, na nauubos ang budget ng pamahalaan dahil nililipat ito sa pork barrel fund ng mga mambabatas. Ayun, oh. Walang pakundangan niyang sinabi. Matagal na hong nasa haka-haka ng taong bayan ito. Pero ngayon ay unti-unting napapatunayan, mga kaibigan. Kaya napapakape ako ng matapang na kape kapag ganito ho yung mga nababalitaan ko at nababasa ko, mga kaibigan. Ano? Saan gagamitin? Okay lang ang pork barrel kung gagamitin ng mga mambabatas sa matitinong proyekto. Itong mga pork barrel fund na ito, mga kaibigan. Kaso, ang karamihan ho sa mga mambabatas ho na yan, particularly dyan sa mga kongreso, kapag meron silang in-identify na proyekto na pupunduhan ng kanilang pork barrel, ang isa sa mga anomalya dyan, mga kaibigan, ang kukunin nilang kontraktor sa kanilang itatayong project ay yung kanilang kaibigan o kamag-anak. Ibig sabihin, kikita na sila dun sa pondo, kikita na sila sa pork barrel, doon pa rin sa kanilang kamag-anak na gagawa ng kanilang in-identify na proyekto, kikita pa rin sila. Ganyan kadumi ang kalakaran ho. Kaya walang progreso talaga sa atin eh. Hanggat nandyan ho yung mga politiko na hindi marubdob ang kanilang damdamin na magsilbi talaga sa taong bayan, ang purpose lamang kaya sila naging kandidato ay para nakawan ng taong bayan, nakawan ng kabanang bayan, pagsamantalahan ang taong bayan, pagsamantalahan ng pamahalaan, wala ho tayong pag-asang umangat, walang pag-asang umunlad ang Pilipinas, walang pag-asang umangat ang kabuhayan ng taong bayan, mga kaibigan, yan ng katotohanan. Biruin nyo, ilang congressman ang ina-elect natin? Mahigit 300 dyan sa Congress. Bilyon-bilyon ang pondo ng mga yan. Di yari na yung pondo ng gobyerno for the whole year.
Like nitong controversial na pondo na maraming blanco umano dito sa 2025. Ilan yung kongresistang umaasa diyan na mabibiyayaan diyan sa pondo ng pamahalaan. Eh siyempre, yung mga matunog ang pangalan diyan sa Kamara na panay ang patawag ng kung ano-anong investigasyon, maniniwala ba kayo na walang bonus ang mga yan? Pustahan tayo bago magpasko. Bukod pa doon sa ina-allocate sa kanila talaga ng liderato ng Kamara. Magpakitang gilas kayo para may bonus kayo. Hindi malayo mangyari yun, mga kaibigan eh. Oh, pustahan tayo. Sino makikipagpustahan sa akin? Kaya sagana hayahay ang buhay ng mga pumupronta sa mga investigasyon, nagpapatawag ng mga investigasyon dyan sa Kamara dahil tiyak na may pangako sa kanila ang liderato ng Kamara. Imposibleng wala dyan, mga kaibigan, no? Sinabi pa ni Drillo, no? Walang pera ang pamahalaan dahilan sa gastos sa pork barrel, no? Walang pakundangang sinabi niya yan, mga kaibigan, no? Pero ikinatwiran niya na hindi nga naman talaga masama ang pork barrel kung tama ang paggamit. Pero kung yung binanggit natin kanina, ganun ang ginagawa ng lahat ng mga kongresista, 300 mahigit yan, di wala na. Side na talaga ang pondo natin. Ngayon naman, pinagtutuunan naman yung ayuda. Pero naalala nyo, sabi ni Senador Lacson din naman, illegal yung ipamimigay mo yung hindi mo pera. Yan yung ginagawa ng maraming kongresista ngayon. Ayuda, ayuda, ayuda. Lalo na ngayong malapit to ang eleksyon, mga kaibigan. Para naman ang titimo dun sa isipan ng taong bayan, wow, mabait si congressman. Namimigay ng pera, iboboto ko ito. Ang hindi nyo nalalaman, no, pag siyang nanalo, ibabalikan kayo niyan. Sisingilin kayo niyan ng hindi nyo nalalaman. At sinabi pa nitong si Drilon, mga kaibigan, maraming ahensya ng gobyerno ang umaangal sa mga budget cut dahil ginawang pork barrel ang mga ito, pork barrel fund ng mga mambabatas. Sa paanong paraan? Yung budget cut ho na yan na ginawang pork barrel fund ay ililipat ito sa mga unprogrammed appropriations. Kumbaga singit. Yung mga boy at mga aling singit dyan sa Kamara at Senado. Katulad doon ang nangyari dyan sa 2025 budget, mga kaibigan. Kaya, ayan mismong Senate President, mismong dating Senate President ang umamin. Kaya nauubos ang pondo ng gobyerno dahil sa kaka-pork barrel fund ng mga mambabatas. Ay nako. Yung regular project umano na may pondo, inililipat nila sa mga unprogrammed budget para yung mga pera na nakalaan doon sa mga regular programs ay pwedeng singitan ng pork barrel. Kaiya-iyan po ang nangyayari, kaya ang bigat ng problema ng bansa. Ayun mismong Senate President ang umamin na, mga kaibigan. Kaya hindi tayo nakapagtataka na kahit anong press release ang gawin ng Malacanang na nirevise na ni BBM itong pondo na kinu-question at ibinalik yung pondo ng mga kinaltasan na mga ahensya ng pamahalaan. Sa atin ito yung mga nagpapatunay na minamanipulate nila yung talagang nilalamas nila. Nilalamas nila yung pondo ng bayan para mapunta doon sa kanilang mga proyekto at kung ano-ano mang pakinabang ng mga politiko. Kaya siguro
hangga't hindi ho magtino ang mga politiko sa ating bansa. Hindi lang naman sa ating bansa, marami pa rin namang bansa na may mga corrupt na mga politicians, ano. Pero sa atin ho kasi, ilang taon na umaasa ho yung mga kapwa natin Pilipino na magiging maalwan ang buhay nila. Papalit-palit, palipat-lipat ang mga politiko, pangako, bitaw ng bitaw ng mga pangako tuwing eleksyon. Pero wala hong nangyayari, nakakadismaya, di ho ba? So hangga't hindi ho nagtitino ang mga politiko diyan sa bansa natin, dadami at dadami pa rin ang mag-a-abroad. Makikipagsapalaran sa ibayong dagat katulad po ng ginawa ko at katulad ng ginawa ng iba. Dahil wala ho silang maasahan sa ating mga opisyal ng pamahalaan. Okay lang sana kung matino ang mga nakaupo diyan. Yung may control talaga. Yung matigas, matapang, para hindi umabuso yung mga politiko. Pero kung lalamya-lamya yung isang leader, mga kaibigan, lambutin ika nga, pakaang-kaang na termino, naku po, walang mangyayari. Talagang aabusuhin ka. Maraming nagsasabi, speaker lang, dinidiktahan ng Pangulo. Parang ganun ho ang nangyayari ngayon. Parang mas makapangyarihan ng speaker ng Kamara kaysa doon sa presidente na nakaupo sa palasyo ng Malacanang na matagal nang hindi nangyari. Dapat ho, kailangan natin yung kailangan natin ng isang leader na nanguumbag, nananampal ng isang abusadong politiko. Yun ang kailangan ng bansa. Yun ang kailangan ng Pilipinas para tumino. Kaya alam natin kung sinong iboto natin sa susunod, mga kaibigan. No? Ito namang darating na eleksyon ng May. Naku po, piliin nyo na kung sino yung tunay na magsisilbi, tunay na may damdamin para sa taong bayan. Sa mga kaibigan ho, mga nagiginig at nanonood sa atin, mga hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mga pwede po kayong mag-subscribe, mga kaibigan, sa Radyo Pilipino UK YouTube channel. Isang subscription lang naman ho. At like, para ho pag may video ulit tayo, manonotify ho kayo. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, ingat ho kayo lagi. Bye for now.